Team Sontai laban sa side ng Trojan, Hunter Main, and Grak agad yung kanilang tatanggalin dito. Actually, napakaganda nung Grak ban for the side of the Team Sontai, no? Napakaganda nung Grak ban para sa kanila kasi alam naman natin kung gaano kahirap yung crowd control na meron yung isang Grak, and syempre yung ginagawa din ng Grak yung aggression na pwedeng ibigay nun sabay nagtanggal ng Angela yung Trojan Hunter. Enjoy as well for the Team Sontai, and actually knowing na 3 bans lang or 6 ban totals lang yung tatanggalan ng dalawang teams ngayon, madaming heroes na pwedeng ma-open for this game natin. And tignan natin kung ano nga ba yung mga heroes na yun, kasi pwede tayong makakita dito ng ng Lancelot, ng Yi San-shin, pero main si Habibi yung unang kinuha, diba, ng Team Sontai. Ayan. UA kasi lag. Di na siguro maliligaw. Ayan. Diba? Di na siguro maliligaw. Maligaw, boss. Isasako ka ni Madam Janice, pero ang ganda ng sagutan for the Trojan Hunter Main ngayon, Orlot and Zitian yung kanilang gagamitin. Actually, napakaganda ng Orlot with that Zitian na pick, pero maganda yung sagot ng Team Sontai ngayon. Ruby para sa kanila yung gagamitin, no? Pero tignan natin, guys, ang dami pa kasing open na pwede pang kunin, yung mga Yi San-shin, yung mga Lancelot, pero eto na, Yi San-shin for the Team Sontai ngayon. Ang daming crowd control na pwedeng ibigay ng mga members ng Team Sontai. Merong ulti coming from the Khalid, yung I'm Offended, and second skill na meron yung isang Ruby, and yung Vision, yung global presence na pwedeng ibigay ng isang Yi San-shin man is pwedeng mag-trigger yun. Pero okay lang kasi nga naman meron ding Zitian na hindi rin nagpapatalo in terms sa Vision. May ulti yung Zitian para makita rin kung nasaan yung kalaban, and actually halos balance lang yung lineup dito ng dalawang teams natin ngayon. May mga crowd control din naman coming from Badang and the Orlot, and shoutout daw kay sabi dito ni Jaren Cruz na ni Boss Jaren, ay po kay Aldrea Kielo. Oy, shoutout kay Madam, sabi dito. And Brian, caster ka na ngayon. Sino? Kumagets. Si Brian Valdemara. Caster ka na? Ala, ako ba? Ala, hindi pa ako si Brian Dilinaw, no? Naguluhan si Mara, guys. Pero Lancelot ay tinanggal ng mga members ng Trojan Hunter Main. Naka-profile na. Oo nga kaya nga pag naka-profile na, madam, matik na yan, no? Hindi na maliligaw, diba? Pag pin-profile ka, madam, hindi na maliligaw yan. Manliligaw na talaga ng tuloy-tuloy. Pero Granger lang naman na doon ang naging sagot for the Trojan Hunter Main. Pero mabilis na sinagutan ng Forza ng Team Sontai ngayon. Ang daming crowd control na pwedeng ibigay, and the marksman will be the Harit. Ito yung mahirap Maganda yung Granger kasi maganda yung Granger pick, pero yung kalaban mo Harit, napakakulit kasi ng isang Harit. Mahirap habulin or mahirap huntingin yung Harit na yan. But ngayon, the jungle will be funny for the side of the Trojan Hunter Main, and this is gonna be the interesting lineup para sa ating dalawang teams ngayon. Maganda yung lineup ng ganitong oponan, pero tignan natin kung paano nga ba yung magiging sagutan ng ating dalawang teams for this game. Number 1, madaming pwedeng gawin and madaming pwedeng tawag nito, madaming pwedeng ma-stall for this sa mga clashes na makikita natin, kasi almost lahat ng mga heroes ng ating teams ay merong crowd control. Pero mukhang eto na nga pala, naka broken walls pala yung ating laban ngayon. Pero wait lang, nagkabaliktaran pala yung logo, guys. Wait lang.
ng Trojan, and nagkabaliktaran lang pala. Mabilis lang naman. Ayusin lang natin. Wait lang. Wait lang ayusin ko guys. Wait lang. Nang mabilisan, pero mukhang si Kuzan doon sa may bandang gitna ng mapa, mukhang kamuntikan. Matik down yung isang Khalid natin for this game. Number 1, unang laruan pa lang naman to ng ating dalawang teams ngayon. Pero tignan natin kung paano nga ba magiging ganito. Pero yun lang, napasobra yung lalim ng isang Kuzan na doon nasa may bandang taas. Pero man makakasurvive pa si Bird Supremacy sa kamay ng mga members ng side ng Trojan Hunter main ngayon. But still, kailangan mag-ingat ng side ng dalawang teams natin for this game. Number 1 sa ating second series, no? Pangalawang best of 3 na to, last best of 3 na to guys sa ating laban. Pero ibang sakit yung sayaw na pinapakita ni Kuzan doon. Pero ang tanong, paano ka nga ba makakaligtas sa kamay ni Boss Paring with this badang, and still kahit pa paano disiplinado lang din naman yung mga members ng side ng Trojan Hunter main ngayon. Grabe dito yung pinapakita nila, no? Kailangan sigurong mag-ingat ng dalawang teams, pero yung problema kasi dito na kinakaharap ng Team Suntay is magkakaroon ng unang pagong. Pero kahit pa paano nakakasabay pa rin naman na dito yung mga members ng side ng Trojan Hunter main. Pero yung title ay mukhang sisimulan na ata ng Hisan Shin ngayon, and ito yung magiging problema. Kailangan niya ng matinding suporta galing sa side ng Team Suntay para nga naman mag-workout yung kanilang line-up. Pero napakagarap ka pala siya doon coming from that Orlot. Pero men, yung problema mukhang si Bird Supremacy yung tutumba, mukhang susunod na rin yung isang Hisan Shin. But Boss Paring yung naging palitan, pero sa may bandang taas mukhang si Kien yung tutumba sa kamay ni Amir with that turret ngayon. And ang tanong, mukhang at sinisimula na nga ngayon ng side ng Trojan Hunter main yung pagong na to. And ang tanong kasi, pero yun lang, Mongolian Viper will fall down na doon sa kamay ng mga members ng Trojan Hunter main, and nasecure nila ng matiwasay yung purple, yung title na yun. Grabe yung pinapakita ng side ng Trojan Hunter main ngayon. Dinodominate nila. They are dominating this game number 1 for this second series natin. Best of 3 yung kanilang paglalabanan. Pero paano nga ba talaga tuluyang lalamang? Kasi nga naman, oh my god, yung funny natin dito ibang klase yung pinapakita, pero hinuli lang naman na doon ng isang Ruby natin. Grabe naman yung pagkakahuli doon with that I'm offended coming from Mongolian Viper. Literal na nilason ng isang Ruby doon. Pero sa may bandang taas ng ating mapa, ibang sayaw yung ginagawa ng isang Harit ngayon. Disiplinado depensa lang din naman na dito. But yan, sa may bandang taas mukhang kamuntikan pang ma-takedown, pero may available kasi dito na oops, mukhang kamuntikan pang ating tamaan ng ulti coming from Zitian. Pero may yung problema, mukhang mabilis na makakapag-recall yung isang Harit doon na sa may bandang taas ng ating mapa. Pero men, ang gulo ng nagiging clash ng ating dalawang teams. But Mongolian Viper talaga dito siya yung tipo na Ruby na hindi natin masyadong dapat i-underestimate, kasi every time na nagkakaroon ng ulti or ng skills is hindi niya talaga binibigay. Pero lag ba yung live? Parang hindi naman sa akin, Boss Francis Paulino. Sa akin hindi naman kasi nanonood din ako ng live, pero financials nagamit ang adrenaline na doon. Ay wait, lag din sa inyo. Try nyo mag-out, madam, tapos balik sa live. Lag ba siya? Wala, sa akin hindi, nanonood din ako. Hala, paano na ano tuloy ako? Baka sa score site, sa score ba, sa score sa taas? Or mismong live talaga. Pero uy, grabe dito men. Try nyo mag-out, then balik sa live pag naglalag. Ganun kasi minsan sa mismong Facebook yung lag. Pero guys, mabilis na kinuha ng side ng Trojan Hunter main
yung pagong na yun. Pero kahit paano kailangan bumawi ng side ng Team Musuntay sa ganitong lineup. Pero sa madatatama pa siya nagamit ang Arnato. Pero yun lang, mukhang Sikyen lang naman na dito yung magiging punteriya, pero si Amir pala yung tutumba, pero hindi pa pala tapos yung mga members ng side ng Trojan Hunter. Kuzan will fall down sa kamay ng isang Fanny, pero may available na ulti, pero yung hindi na kumonekta yung flicker pa coming from that Ruby natin ngayon. Grabe yung pinapakitang sustainability flicker out coming from Red para nga naman makatakas doon sa kamay ng isang Ruby ngayon. Grabe yung disiplina na pinapakita ng mga members ng side ng Team Suntay ngayon. Alam nila kung kailan papalag at alam nila kung kailan hindi, pero yung problema kasi dito, 2,000 yung kalamangan na pinanghahawakan ng mga members ng side ng Trojan Hunter main. Hindi palag sir yan. Thank you, magtrabaho ka na, pagalitan ka dyan. Pinagtrabaho ka tuloy, boss Edbert. Napakaganda. Finally siya sa gamit ng Karanasul, pero yun lang, yung Raging Sunstorm coming from Kuzan hindi na naging enough doon para maka-take down pa ng isa, pero yung wall and suntok coming from Badang Min, dalawa yung tumumba for the Team Suntay natin ngayon. Grabe yung ginagawa ni boss paring with that tawag na to, with this Badang, ibang klase yung ginagawa ng ating dalawang teams ngayon. Try mo mag-out sa live, Boss Francis, tapos balik ulit. Baka nagbabag lang sa mismong Facebook. Grabe naman, Win Fayas will fall down sa kamay ng isang Parsa, pero may mapanununtok, pero yun lang, mukhang hindi ata magiging enough dito. Yung kasakitan na meron si Amir para makapitas ng isa, kasi nga naman siya kagad yung unang tutumba. Grabe yung ginagawa ng ating dalawang teams ngayon, but the last 3 tell ay nandito na, pero iba yung plano ng isang Yisan Shin. Trabaho, kailangan ng depensahan yung kanilang base or yung kanilang tore sa may bandang baba ng mapa, pero yung problema mukhang hindi na ata to magkakaroon or hindi na ata magkakaroon ng turtle ngayon. If ever hindi kukunin to, kasi mamaya magiging level 1 Lord na nga ito. Disiplinado and depensa lang din naman na dito para sa mga members ng side ng Team Suntay. Pero kahit ganon, napakaganda pagkakahuli with the Raging Sunstorm coming from Kuzan, pero mukhang hindi nag-enough doon yung follow-up damage. Pero I'm offended gamit ang Arnatul, but still Queen of Fires will taking that title ngayon, and disiplinado, 2-3 yung tutumba for the side of the Team Suntay. Grabe, 2 na lang sa kanila yung matitira ngayon, and Trojan Hunter main, literal na pinapakita nila kung sino ba talaga yung hunter dito sa game na to ngayon. Ibang klase yung aggression and ibang klase yung pinapakita nilang dominasyon against sa mga members ng side ng Team Suntay. Masyadong malupet men, but looking at this in-game equipment na meron ng ating dalawang teams ngayon, masyadong maganda na yung items ng mga members for the Trojan Hunter main. Nakabuo na ng Underbelt and the Oracle, yung isang badang, pero pala siya nagamit ang armor doon. Pero yun lang, mukhang naiwan. Mongolian Viper will fall down dito sa mga members ng Trojan Hunter main. Mamamatay na rin as well si Amir. 2 kaagad yung mapipitas na mga members ng side ng Team Suntay doon. Raging Sunstorm palayo at mukhang libreng mababasag ng Trojan Hunter yung gitnang tore ng side ng Team Suntay. Masyadong malupet and masyadong malaki na yung kalamangan na pinanghahawakan, but still mukhang yung Yisan Shins dyan ka nakita. Di kuya nyo badang, and siya yung tutumba kasi main pinalo ng 2 espada ni Win Fayas doon. Yung isang Yisan Shin ngayon. Okay sa akin, okay, nanonood din kasi ako ng live. Alam, lag yung live. Kasi sa akin hindi naman. Saka sa OBS ko hindi naman. Putol-putol siya. Ala, sayang. Kasi sa akin tuloy-tuloy. Pero guys, level 1 Lord na nga ngayon. Pero magkakaroon ng pause guys.
Okay na po. Ayaw nga pala, ako lang pala, no? Ako lang pala yung spectator. Yan, may mabilis na pause lang tayo guys. Pero sa pagkakatanda ko, 2 minutes pause. Gusto ko yung sagot ni ano Gusto ko yung sagot ni Boss Eric dito na. Mamurahin kasi yung cellphone mo, Francis. Buti tong tool phone ko, malakas signal. And guys, 2 minutes pause lang for this game ngayon. Bida-bida ka na naman. Sabi ni Boss Jun. Ayan. Yan kasi, Francis, ano na? Ayan, start ko na po And 28 minutes guys, start ko na. 2 minutes pause lang po tayo sa pagkakatanda ko. Pagkakaalam ko, 2 minutes pause. Ayan. Pero guys, yung level 1 Lord ngayon ay sinisimulan at mukhang makukuha na kagad po ng libre ng mga members ng side ng Trojan Hunter Main Concealed Play coming from Boss Farming. Mukhang nagkakaroon na ng upper hand yung mga members ng Trojan Hunter Main dito. Di si Amir may vision na binibigay doon, pero paano nga ba talaga madedepensahan ng mga members ng Team Suntay yung ganitong lineup or yung ganitong aggressiveness? Uy, meron, Madam Janice. Nanonood ng K-drama. Oh! Napakaganda pagkakabalances doon coming from Arlot, but still, hindi naging enough yung kakunatan ng dalawa. Mukhang magiging tatlo pa nga ata kasi nga naman yung pamamarel coming from Ken, pero hindi naging enough doon kasi kamuntikan pa lang makasurvive. Pero okay lang kasi ang Yisan Shin yung tutumba sa paghabol niya sa isang Granger na yun. Dalawa na lang yung matitira for the members of the side of the Team Suntay. Masyadong ginalingan at masyadong nilupitan yung pagkaka-final slash coming from that Arlot, but still Marky lang naman na dito, men. Kailangan bumawi at kailangan mag-ingat ng mga members for the Team Suntay sa ganong pitasan. Tignan nyo naman kung paano ginawan ng malupit na final slash dito ng isang Arlot. Grabe yung final slash coming from that Arlot. Pero okay lang yun, men. Kaya akala ko mamamatay din dyan yung Granger, pero unfortunately nabuhay pa siya doon kasi nga naman lumapit siya sa kakampi niya. Diba? Ang lupet nung ginawa ng Arlot doon, but still kailangan mag-ingat ng Team Suntay sa ganung klaseng set coming from Marky with this Arlot ngayon. Tsaka third tower na lang yung natitira para sa dalawang teams natin. Puro third tower na lang guys for the side of the Team Suntay. Kailangan nilang depensahan. If ever man tataba sila, kailangan nila bigyan ng onting space si Amir kasi si Amir yung posibleng magbigay ng way para makabawi yung mga members ng Team Suntay. And syempre, yung mga set coming from Kuzan and kay Mongolian Viper, yun talaga yung kinakailangan ng mga members ng side
ng Team Suntay ngayon. Yun yung pinaka kinakailangan nila. They need na makakuha ng magagandang item yung kasama nila, and syempre makapag-set ng maganda, but still magkakaroon na ng pangalawang Lord ngayon. Pero paano nga ba to babawian ng Team Suntay kung ganito kahigpit yung depensa na pinapakita ng side ng Trojan Hunter main? But looking at this in-game equipment, almost maglalak item na yung isang Granger natin, and Fanny ay pabuo na ng kanyang defense item ngayon. Pero guys, yung level 2 Lord ay nandito na at mukhang mabilis na naman na makukuha ng mga members for the team or for the Trojan Hunter main. Walang contestability na mangyayari for the side of the team. Suntay natin doon, ibibigay nila ng libre yung level 2 Lord. Kailangan nilang dumepensa, kailangan nilang ingatan yung kanilang mga tore, kasi if ever mababasag or mawawalis na naman sila ng ganun kaganda ng isang Orlot, men, ibang klase dito yung posibleng maging play, or yung ibang klase pwedeng maging pasok ng Trojan Hunter main ngayon. But still, napakagandang depensa yung ginagawa ng side ng Team Suntay. Kailangan nilang ingatan na talaga, kailangan nilang mabuhay si Berta Supremacy, kasi yung Feather Strike coming from Farsa is napakalaking tulong, no, knowing na sobrang lawak ng pwedeng malapag noon. Pero si Marky naghahantay, and Boss Farming is naghihintay ng pwedeng masuntok ngayon, and basag na yung tore sa may bandang gitna ng ating mapa. Depensa lang naman nandito for the side of the Team Suntay, pero magkakaroon ng Lord, pero hindi kumonekto doon yung final slash coming from Arlot. Pero still, napakaganda ng pagkakalapag doon ng ulti coming from that Khalid. Pero men, mukhang tore na yung nagiging punteriya. Tower lock na nga ba yung ginagawa ng mga members ng side ng Trojan Hunter main, and indeed power lock na nga doon yung nagiging punteriya nila. Hindi na pinatagal pa yung laban na to. Grabe yung pinakita ng side ng Trojan Hunter main doon. Game number 1 pa lang, napaka-dominating ng game number 1 na to. But looking at this match result, hindi man lang namatay si Morky and si Red dito sa game na to. 6-0-3 para kay Red with this MVP. Gamit yung kanyang Zitian, 'di ba? Napakalupit, men, na play coming from Zitian, and syempre coming from Marky with that final slash doon sa Orlot. Doon talaga ayun talaga yung pwedeng magpahirap sa mga members for the side ng dito, for the side ng Team Suntay. Yun, doon talaga sila nahirapan sa sa mga final slash Pero okay lang yun. Game number 1 pa lang naman for this second series, guys. Pwede pang makabawi yung Team Suntay against side ng Trojan Hunter main. Grabe kasi, men, ang ganda ng lineup ng Trojan Hunter. Pero okay lang yun. Game number 1 pa lang naman yung ating pinaglalabanan lang niya. Victory lang nakita ko. Buong laban. Alawi, naglalag din, Boss Eric. Naglalag talaga. Kasi sa akin, sa live ko, tuloy-tuloy naman. Continuous naman siya. Ayun, no? Continuous naman siya. Ayun, no? Continuous naman. Di ko lang sure bakit lag sa iba. Lag ba? Bakit naglalag? I'm not sure, guys, kung bakit lag sa iba. Pero sa akin okay lang. Di ko lang sure kung bakit lag. Kasi sa akin goods lang. Smooth lang yung live. Kasi sa akin goods lang Okay naman, pre. Okay ba sa'yo, Mark? Good sa'yo? Okay, Mark, okay. Sa mga pili lang ata. May mga pili lang kasi kay Boss Francis kaganina, daw, naglalag. Tapos kay Boss Eric. Diba, naglalag din kay Boss Eric. Diba, Boss Eric? Naglalag din sa'yo.
Mga pili lang ata. Kasi sa akin, no, goods lang. Di ko lang sure kung anong nangyayari, no? I'm not sure guys kung anong nangyari. Goods sa akin, no? Sabi ni, ni Boss Mark. Goods daw sa kanya. Pero ngayon guys, may changes lang for the players ng Team Suntay. May lag daw na isa sa kanila, so magkakaroon ng mabilisang substitute. Wala lag din sa akin. 2 phone, 2 iPhone, 1 iPad. O caster, yung ultang victory lang narinig ko sa buong live. Alaw seryoso? iPhone 17 Pro Max. Ako na naka-Android. Infinix only, no? Lala, na-restart ko na yung device ko, ganun pa rin. Ala, bakit ganun? Kasi sa akin, smooth. Ay, no. Smooth naman siya. Babaan natin yung hindi, literal naman, binabaan talaga na binabaan. Smooth naman siya. Diba? Smooth naman. Ala! Nagkakaroon ako ng kasalanan. Nagkaroon ng kasalanan bigla, no? Yung nag-gas ka lang, nag-live ka lang, nagkaroon ka na ng atraso. Nagkaroon ng kasalanan bigla eh. Bakit kaya ganun, no? Kasi sa akin okay lang. Lalag din daw si Madam Si Madam Shelo. Lag ba? Yan ka muna, caster, mag-wallis. Ako malis na mga kami. Nag-LTE na din ako, malag pa din live, baka UAE na. Oo, baka ata. Nasaan ka ba ngayon, Madam? Madam Janice, nasaan ka ba ngayon? Engine na po ako. Ako pa naghihintay na. Ang daldal ko, hinihintay na pala ako sa lobby. Hinihintay na pala ako. Sa lobby guys, napakadaldal kasi. Dinadaldal tayo ni Madam Janice eh. Nasa puso niya, caster. Pero, ay oo nga, kaganina nga no. Hindi na kaya ng live mga galaw ng Trojan. Ala, legit? Nag-aano talaga? Kasi sa akin guys, goods lang. Promise. Nanonood din kasi ng live kasi dito ako nagbabasa ng comments. Tuloy-tuloy din. Tapos naka-PC din ako. Nanonood din ako sa PC. Oo, baka nga sa replay. Sayang! Nangihinayang ako guys. Ano ba yan? Oh, Sisi! Sisi dito guys yung naging first pick for the Trojan Hunter main ngayon. Pero tignan natin kung paano nga ba, kung ano nga ba magiging sagot ng Team Suntay ngayon. Orlot na kagad yung kanilang kinuha, no? Orlot na kagad dito yung kinuha ng side ng Team Suntay, pero Matilda rin as well para sa kanila, and mabilis na sinagutan ng Yisenshi ng Trojan Hunter main. Ay guys, sabihin nyo, lag pa rin guys yung salita ko, putol-putol pa rin. Saan ba kayo nyo? Panood na lang
Sa PC mo. Uy, nasa Pinas ako. Anong oras na nga dito eh? 3:41. Mag-alas 4 na. Diba? Kaya masarap mag-live sa mga ganito eh. Yung pangpuyatan. Tapos madami pang nakaka-interact. Diba? Masarap mag-live guys. Pag marami kang nakaka-interact. Diba? Masarap mag-live kasi mga marami kang nakakausap. Kasi minsan yung mga live stream na ano lang, nonchalant lang. Yung mga viewers nila. Ganun. Diba? Oo, kay Madam hindi daw lag. Ooh, si Leon ang nagiging sagot ng mga members ng Team Suntay ngayon. More on late game heroes yung heroes dito for the Team Suntay. Pero ano nga ba yung kanilang magiging next ban for the Trojan Hunter main? Possible po magtanggal ng mga marksman, knowing na wala pang marksman dito. Granger still available for the Trojan Hunter main, pero men, Lancelot. Ang interesting ng Lancelot ban. Sabagay, flexible naman kasi yung Yi Sun-shin, pwede siyang maging gold lane. Pero ang priority kasi for the Yi Sun-shin is jungle talaga as of this meta, no? Pero nagtanggal pa rin sila ng Lancelot. Siguro may ibang plano yung mga members ng Team Suntay, pero Claude kanilang magiging marksman. Ngayon, tignan natin kung ano nga ba yung magiging sagot ng Trojan Hunter main sa lineup na to ng Team Suntay. Wala pang rumor and wala pang gold lane for that Trojan Hunter main. Pero dito makakita ng Granger. Pero dito makakita ng Iritel. Pero Khalid. Ben Bane gold lane for the Trojan Hunter main. And ang ganda ng lineup na to for the Trojan Hunter main. Ito yung lason na pwede na lang ibigay sa side ng Team Suntay. Pero may hindi rin magpapatalo yung Team Suntay ngayon. Fredrin, Matilda composition, more on late game heroes. Yung gamit-gamit ng Team Suntay, no? More on late game guys. Yung mga heroes ng Team Suntay. Tignan na lang natin kung paano nga ba mag-workout yung ganitong lineup na meron yung side ng Trojan Hunter main. Tignan na lang natin kung ano nga ba yung magagawa ng gold lane Bane against sa side ng Team Suntay. Pero yung problema dito ng Team Suntay is isang puntos na lang yung kailangan ng mga members ng Trojan Hunter main. They need 1 point na lang dito, pero Slayer 4 pala to win Fayas. Kaya naman pala nakaka-spam dito. Actually, Yi Sun-shin din talaga yung gamit niya kaganina, pero the vision coming from boss farming ngayon, nagkakaroon ng magandang information mga members ng side ng Trojan Hunter main. Ibang klase yung version, yung information na nabibigay ng isang Khalid ngayon. And actually yung distraction na ginagawa niya sa side ng Team Suntay, posibleng mainis dito sa kanya yung Team Suntay. Tignan niyo naman yung gagawin, tignan niyo naman yung ginagawa ng Khalid ngayon. Ginugulo niya lang yung Team Suntay, pero kahit pa paano sa may badatas ng mapa, mukhang nahihirapan si Kien sumabay kay Mongolian Viper with this Claude against sa Bane pick, no? Kasi nga naman, as early as possible, hindi pa natin makikita yung power spike na meron yung isang Bane. I-spam niya lang yung second skill, first skill niya, pero sa may bandang gitna ng mapa, mukhang si Red kamunti ka makakikitas ng isa doon, and mukhang makakaligtas pa naman si Amir pala dito, pero sa may bandang gitna mukhang malupitan yung mga nagiging clash dito ng ating dalawang koponan ng disiplinado. Mountain Choker na gamit ng Armageddon coming from Win of Fayas ngayon. Nagkakaroon ng magandang information, pero binato ng bangka doon na sa may bandang likuran, but boss farming faring rather ay nakatakas pa with the flicker para nga naman maka-escape or to escape the members of the side of the Team Suntay. Pero kahit pa paano guys, ibang plano pala, Sekyan pala yung nagiging punteria. First blood coming from the Team Suntay ngayon.
Grabe naman yung pagkaka first blood na yon, but still disiplinado yung mga members ng Trojan Hunter main ngayon. Ito yung respetado, even though naka first blood si Ken, sa may bandang taas ng mapa, priority pa rin talaga ng Trojan Hunter main na kumuha ng mga major objectives such as the title. Pero ngayon, Vision with that Mountain Shocker coming from Winfies, nagkakaroon ng magandang information. Pero yun lang, naagawan! Oh my god, this is going to be the crucial way for the side of the team Suntay, kasi naagaw, and Mongolian Viper will fall down sa kamay ng isang Yesan Shin doon sa may bandang gitna ng ating mapa. Pero trabaho Tekien dito, knowing na wala dito yung isang Claude natin. Pero men, lumilipad yung isang Claude with that flying clouds, no? Naka-flying clouds pala yung mapa natin. Pero boss, paring men is matitake down lang naman na dito ng mga miyembro. Uy, pero grabe naman. Oh my god, double kill coming from Mongolian Viper ngayon. Nagkakaroon ng magandang bawian for the side of the Trojan, or for the side of the team Suntay. Magandang bawi yung ginagawa nila. Pero kailangan mag-ingat dito ng Trojan Hunter, kasi nga naman ibang klase na yung pinapakita ng team Suntay ngayon. Disiplinado depensa lang naman na dito for the side of the Trojan Hunter main. Alam nila na kahit paano nalulugi sila sa ganitong lineup na meron yung side ng team Suntay ngayon. Pero kahit paano, the more na tumatagal yung ating laban, the more na sumasakit yung isang Sicilian. And eto na nga yung panunusok, final slash, mukhang hindi ko connecta kasi mabilis yung pagkaka-flicker out. Pero binato ng bangka sa may bandang taas, Mongolian Viper ay mukhang siya yung tutumba. Sinamahan na nga kagad ng ulti coming from Zitian, but Winfies ay makakatakas pa doon, at mukhang libreng makukuha yung tore sa may bandang taas ng ating mapa ngayon. Grabe yung pinapakita ng mga members for the team Suntay, pero hinabol! Hinabol ng tilapyang dilaw. Pero ngayon, Raging Sandstorm na gamit ng Roswell, pero yun lang, mukhang si Kuzan yung tutumba doon. Dalawa kagad yung mapipilis for the side of the team Suntay, pero men out lang naman for the side of the Trojan Hunter main. Turtle lang naman na kanilang nagiging punteriya, but Ryan or Bird Supremacy may makakatakas pa with that flicker. Pero flying clouds ay nandito na. Mukhang out na lang naman na muna for the Trojan Hunter main doon. Ang disiplinado depensa lang din naman na muna para sa kanila ngayon. Grabe dito yung pinapakita ng side ng Trojan Hunter main. Ibang klase yung ginagawa talaga nila against sa side up ng Team Suntay, even though nakakalamang kaganina. Yung Team Suntay, unti-unti na nilang nababawi yung kalamangan na pinanghahawakan ng Team Suntay, and mukhang kailangan na tong ingatan ng Team Suntay ngayon. Grabe men, paano nga ba talaga o masusolusyonan? Kasi sa may bandang taas, mukhang si Kien ay namamato na lang ng mga malulupit na tilapia, at mabubuhay pa siya doon sa may bandang likuran. And Mongolian Viper ay tatakbo ng mabilisan, but still Fredrin ay maiiwan sa takbuhan. Grabe yung pinapakita ng mga members ng side ng Trojan Hunter main, pero trabaho lang coming from Amir ngayon. Ibang klase yung ginagawa ng Sicilian, pero nandito yung bangka at babatuhin siya ng bangka coming from that Yesan Shin, at hindi siya makakatakas sa bangka na yun. Ibang klase yung pinapakita ng mga members ng side ng Trojan Hunter main. Disiplinado pero magkakaroon ng vision yung side ng Trojan Hunter main ngayon, but Bird Supremacy min, kakapasok niya lang kalahati kagad yung buhay niya. Snowball na nga din naman na dito for the Trojan Hunter main ngayon. Mabilis na nag-snowball yung mga members for the Trojan Hunter main. Ang tanong, mababawi nga ba to ng mga members ng Team Suntay? Kasi nga naman almost 5k yung kalamangan, or 5k na pala yung kalamangan na pinanghahawakan ng Team Suntay ngayon. Pero nagkakaroon ng magandang balagbagan para sa mga members ng side ng Trojan Hunter main. Disiplinado depensa lang naman na dito for the Team Suntay natin kahit paano, pero still hindi pa din naman na dito. Major objective lang naman yung nagiging priority
ng Trojan Hunter main. But looking at this in-game equipment na meron ang ating dalawang teams ngayon, tignan nyo yung disiplina na ginagawa nila. Sama-sama lang talaga para sa mga members ng Team Suntay. Tamang depensa lang dito sa ating dalawang teams ngayon. Pero paano nga ba talaga mababawi or paano nga ba makakasabay yung Team Suntay for this game? Number 2, isang puntos na lang kasi yung kailangan ng Trojan Hunter main para sila ay mag-move sa next round natin. Pero Mongolian Viper ngayon, tinatry niya naman na ditong bumawi at pumitas ng tore sa may bandang taas. Pero men, namamato talaga ng bangka ulti coming from Matilda. Pero men, mukhang Kozan will fall down at may iwan sa may takbuhan yung isang Yi San-Chin. Pero hindi pa pala tapos yung mga members ng side ng Trojan Hunter. Amel ay matakabitan. Partin ko nagamit ang Carnatul, but still men, mukhang hindi na naging enough doon yung kakunata na meron yung isang Sicilian. Pero Mongolian Viper sa may bandang likod at bumabarel-barel lang naman na dito. BM ay out lang naman na para makatakas doon sa mga members for the side of the Trojan Hunter. Pero inabangan, nagkamali ka ng pinuntakan. Grabe dito yung pinapakita ng mga members for the side. Uy, financial tayo gamit ang karan as well. Pero may nandito na yung mga tilapia na nagsisilabasan. 3 yun at ang sakit noon na for the side of the Trojan Hunter main. Ibang klase yung ginagawa ni Ken. Pero nandito na kasi si Amir para nga naman supportahan yung kanyang kakampi. Pero mabubuhay pa rin yung puset doon. Anong bilis ng healing capability ng isang Bane ngayon. Grabe, and sabi ni Brian na wow, Khalid, diba? Napapawaw siya dito kay kay Boss Paring Pero level 1 Lord na nga ngayon na tilapia pala yon. Hindi, alam ko pirana yan Pirana yan, diba? Tilapia lang yung tawag ko kasi tilapia yung uso dito sa Pinas Tilapia kasi yung uso dito, madam. Kala ko shark. Alam ko si pirana yun Pero tilapia lang dito sa Pinas yan. Pero napakirap ka Reggie Sanson doon coming from the side of the Trojan Hunter main. But still, depensa lang naman na dito for the side of the Team Suntay. Nagkakalogian 6,000 na yung kalamangan. Okay na, kailangan ko pa mag-data, sabi ni Francis. O diba sa ano lang, sa internet lang sa UAE, no boss? Buti pa si Boss Francis, napaka-effort. Kaninong team ba to? Sinong team ba yung sinasuportahan ni Boss Francis? Napaka-effort naman. Goldfish. Gusto ko yung goldfish May bago na akong reference ngayon Goldfish pala, no? Okay. Okay, kudos kay Boss Jester. May mga goldfish pala, pero pala siya nagamit ang karamang doon. Pero yun lang, Wayne of Pajas will fall down. Pero yung mga sayaw na ginagawa dito ni Boss Paring ngayon with that Khalid, mukhang nakikipagsayawan din at nakikipagtusukan ng Bird Supremacy. Pero men, yung kailangan gawin ng mga members ng Team Suntay is kailangan nilang depensahan yung level 1 Lord na to ngayon. Walang kasalanan. Inosente po ako. Pero ulti coming from Zitya, napakadaming nastan doon. Wala nga lang follow up. Pero yung panunusok ni Bird Supremacy hindi man lang kumonekta. Pati yung kanyang final slash doon na pwede niyang gamitin ngayon. Grabe dito yung ginagawa ng mga members ng Trojan Hunter main. Even though nalugi sila nung game or nung early game, nakakasabay na dito yung Trojan Hunter main ngayon. Disiplinado, depensa lang din naman na dito for the side of the Trojan or for the side of the Team Suntay against side ng Trojan Hunter main. Pero men, wala na yung tore sa may bandang taas ng mapa. Lumiliit na yung mapa na ginagalawan ng mga members ng side ng Team Suntay ngayon. Grabe. Khalid versus Arlot 1v1. Ang kunat kasi noon. Khalid ng Mongol. Founder ng team. Grabe naman si Boss Brian. Gusto ko yung Khalid ng Munggo. Ibang klase, napakaliit na Munggo na. Pero eto na, paano nga ba to dedepensahan
ng Team Suntay kung ganito yung laban or kung ganito yung aggression na binibigay ng mga members for the side of the team or ng team ng Trojan Hunter. Magkakaroon na ng pangalawang Lord mamaya-maya lang. Olo, may reading bangka pero men, kailangan ko sakit. Nasaktan doon si kuya nyo Bird, si Mang Bird. Mas makunat yung ex ko, ayun lang. Aray ko. Gusto ko yung mas makunat yung ex ko. Ayan. Dapat sa mga ganyan midam ay na ano eh. Tawag na to, binabaon eh no? Mabilis na kinuha yung level 2 Lord ngayon for the side of the Trojan Hunter. And eto na naman na balik depensa na naman yung Team Suntay ngayon. Paano nga ba to mababawi ng mga members ng Team Suntay kung ganito yung line-up or kung ganito yung aggression na binibigay ng mga members ng Trojan Hunter ngayon. Ibang klase yung nagiging laruan ng ating dalawang koponan, pero paano nga ba talaga tuluyang makakasabay yung mga members ng side ng Team Suntay? May available na Arlot pero may yung problema kasi mga goldfish kasi na binabato ng isang Bane, doon talaga sila nagkakalugian. May mga bangka pa na hinahagis dito si Win Fayas, but still level 2 Lord ay mabilis na dudunggol. Raging Sandstorm nagamit ang Aranatul pero dyan napakagandang ulti coming from Zitian pero napasobra yung lalim doon sa may bandang likuran. Boss Faring will fall down pero yung goldfish ay nagsilabasan, pero magandang depensa yung pinapakita ng mga members for the side of the team. Suntay doon, but still mukhang tatapusin at siselyuhan na yung ating laban ngayon. Game number 2 ay mabilis na tinapos ng side ng Trojan Hunter main. Grabe yung pinakita ng Trojan Hunter main doon. Mabilis na laruan yung kanilang ginawa, but still 2-0 yung natala nilang score again sa mga members ng side ng Team Suntay. But looking at this match result, tignan nyo naman yung poset na may alagang 3 goldfish, si Kien, yung MVP natin ngayon, the mid or the gold lane Bane talaga. Ito talaga yung ito talaga yung lason na pinanglason ng Trojan Hunter main sa mga members ng side ng Team Suntay. Pero that's okay lang. Hindi pa naman ata katapusan ng kanilang laban. Naka-LTE pa din ako. Ayan, sayang. Hindi ata na-enjoy ni Madam Nanika. Baka mag-transform yan sa Alok yung sobrang gigil. Joke lang. Mabait yan si Alok. Ayan, teach ako boss. Di ako kasi ko pinaglaro at malakas daw ako.